Ang pananampalataya sa Diyos ay pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Ipinapaalala ng ating mga pagbasa sa araw na ito na ang Diyos ay higit sa lahat. Kaakibat ng pag-ibig na ito sa iisang Diyos ay pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ipanalangin natin sa misang ito na sa tulong ng grasya ng Diyos, tayo naway mamuhay ng ayon sa ating pananampalataya. Ibigin ng Diyos ng buong puso at lakas. Ipakita ito sa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Tumayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, itong banal na misa, nitong araw ng linggo. Sa misang ito, ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng biyayang ating natanggap galing sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Patuloy na tayong ginagabayan sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan sa ngayon. Sa misa ring ito, isama natin sa ating mga dasal ang lahat ng ating mga kapatid na patuloy rin nagpapadasal sa atin, lalo na ang mga kapatid nating mayroong hindi magandang karanasan sa buhay, mayroong mga sakit na nangailangan ng ating pagdarasal. Gusto ko rin isama sa misang ito ang pagpasalamat sa kaarawan ni Cynthia Rosil at sa kaluluwa ni Rafael Rosil. Mga kapatid, amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pangunahin sa pananampalatayang Hudyo ang pagdarasal ng Shema Israel o Dinggin mo Israel. Sa panalangin ito, ipinahayag na nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay isa lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya ay tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Jesus ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siyang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan at siya'y ating maawain, tagapamagitan sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati, sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili, sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa sa kanya sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw.
unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamalagang utos, pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba na panamanghain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Pagsiupo po tayo. Muli magandang umaga sa ating lahat, sa inyong lahat. Sa lahat ng mga sumubaybay sa ating live streaming din dito, sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart, magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan. Sana ay okay lang kayo diyan kung saan man kayo diyan. Lalo na sa inyong pagtatrabaho, sana gabayan kayo lagi ng Diyos. Minsan, may isang bata medyo pasaway sa buhay sa isang pamilya. Sa panahon ngayon, pandemya, ang mga klase ay halos lahat o lahat naman talaga online. Itong batang ito ay itong binatang ito ay masyadong nag-i-enjoy sa paglalaro sa mga gadgets gaya ng ML. Siguro sa mga magulang, yung iba, stress na dito sa mga kabataang ito. Sapagkat ang tanging inutupag nila ay ito na lamang paglalaro ng ML.
Minsan nakakalimutan na nilang mag-aral, gumawa ng module, o mag-attend man sa mga online classes. Naka-on lang yan, pero off ang microphone at magiging ang video. Siguro tuwa ang mga magulang in other way. Nakasave sila ngayon. Marahil yung uniform, kalahati lang. Yung mga estudyante, susuotin yung pangtaas lang. Sa baon, nakakasave. Sasabihin, kain ka lang dyan, andyan lang sa kusina. Buksan mo lang yung ref. So, ang dami na save ng mga magulang ngayon. So, balit, ang tanong doon sa kanilang pag-aaral. So, medyo nakasave sila doon. Ang pagmamahal ng mga magulang, tuloy-tuloy pa rin kahit na sila'y nahihirapan. Minsan, may exam. Hindi nag-aaral itong pasaway na bata ito. Itong binatang ito. 1 to 50 items. Ni isa wala siyang alam. Ang tanging sinulat niya sa lahat, kasi fill in the blanks yun eh. Ang nilagay na lang niya ay magmahal. From 1 to 50 items, ang sinulat na niya ay magmahal. Sa inyong husga, perfect kaya siya? Tama kaya siya sa kanyang mga sagot? Marahil ito'y ikakalungkot ng kanyang mga magulang. Siguro sa larangan ng pag-ibig, tama po ang binatang ito. Marahil sadyang nag-i-inlove lang talaga ang binatang ito. Sabi niya, wala naman sigurong pagkakamali. Wala naman kasing nagkakamali pag ang isang tao ay magmahal. Sige, tuloy mo lang yan. Pero bago ka magmahal ng lubusan, ayusin mo muna ang iyong buhay. Sapagkat merong nagmamahal sa iyo ng lubusan at walang iba kundi ang iyong mga magulang. So just a beautiful reminder sa mga bata na nalululong sa paglalaro, na nakalimutan nilang magmahal sa kanilang mga magulang, doon na lang sila nalulung magmahal na maglaro ng ML. Noong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nagkakaroon tayo ng pakumpisal, no? Busy yung ating mga katekista, si Ate Marpy at si Kuya Jess, dahil inihanda nila ang ating mga kabataan para sa kanilang first communion. Isa sa mga paghahanda doon ay kailangan nilang mangumpisal. At isa sa mga nakakamangha doon na aking binabato sa kanila, gaano mo ba kamahal ang iyong mga magulang? Mahal mo ba sila? Sabi ng ilan, sobra-sobra po, Father. Sobrang mahal ko po si Mama, si Papa. Sabi ko, buti naman, ganyan mo sila kamahal. Kasi, ganun ka rin nila kamahal. Dahil doon, kasi minsan sa buhay natin, ang buong akala natin, yung nakita lang kasi natin sa ating mga anak, doon lang pasaway. No? Ngayon, mayroon pa mga bagong ginagawa mga bata. Iwan ko lang kung alam ito ng mga magulang. For sure, alam din to. Nagdadabog. Diba pang malaki na yon, nagdadabog. This is something shocking. Sa henerasyon ngayon, batang-bata, nagdadabog. They're not supposed to do that. Sa batang edad, nagdadabog, pasaway. At majority from them, nang bubuli. And at times, they are the ones na bumababa yung kanilang tingin sa sarili dahil nabubuli sila. Minsan within that family itself, ang lakas ng bulihan. So just try to figure out within that family circle, meron doon iilan na binubuli ng sariling kapatid, mismong sariling mga magulang. And from there, nararamdaman nila yon. Pero pag ibabalik ko yung tanong, pero mahal mo ba sila? Yes po, Father. Mahal na mahal ko sila. Sobra-sobra. Kaya lang, ito yung ginagawa nila sa akin. Sabi ko, wow, sana ito rin tayo. Yung mga medyo may edad na, ganito pa rin. Kasi kung ating titingnan, pag tayo sinasaktan ng iba, di ba hindi na tayo sumusukli ng pagmamahal?
Ang tanging binabalik natin ay revenge. Sasabihin natin, maghintay ka lang, babawi ako. No? Minsan ganun tayo. Nandun yung conditional way of loving oneself. Kung okay ka sa akin, well, magiging okay ako sa'yo. Kung hindi ka okay sa akin, then so be it. Minsan ganun tayo. Mga kapatid, siguro, ay meron pa pala ako nakalimutan. Sabi na, Father, okay sana kung hindi masyadong utos kasi yung maraming utos yung aking mga magulang. Sa sobrang daming utos, kaya ako naiinis, kaya ako nagdadabog. Sabi ko naman sa ilan ng mga bata, sabi ko, inutusan ka lang kasi gusto niya ng mga magulang mo na matuto ka palalo. At yun din ay kanilang way of expressing ng kanilang pagmamahal sa iyo. Father, nakakainis na yung ibang mga bata. So, just a beautiful reminder sa mga magulang na ang inyong mga anak, kahit na yung nakikita ay itong kung ano yung pinapakita nila sa panlabas, pero deep within sa kanila, buhay na buhay, sobra-sobra ang kanilang pagmamahal sa inyo. Huwag niyo lang sobra-sobrahan din sa pag-uutos. Huwag niyo lang sobra-sobrahan din sa pag-pressure sa kanila. Sapagkat ang mahalaga, mahal na mahal kanila. Sobra-sobra ang kanilang pagmamahal sa inyo. At dito rin po sa ating ebanghelyo, marahil ito rin po yung katanungan patungkol sa pagmamahal. Siguro na nakaraang panahon, ang daming utos na kailangang sundin para lang talaga may pakita mo ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa iba. Pero hito po, mas lalo pang pinaiksi ni Jesus nang siya'y dumating. Napakasimple na lamang, mahalin mo ang Diyos. At pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. There's no such thing as isa lang yung mamamahalin mo. There's no such thing as mamili ka. Kailangan sabay-sabay. Mahalin mo ito, ang Diyos at ang iyong kapwa. Hindi pwedeng simba lang tayo ng simba. Pag uwi natin, chismakers pa rin tayo. No? Hindi pwedeng simba ng simba tayo, nagro-rosaryo tayo, pero yung ginagawa natin, sobrang salungat sa turo ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Di ba nga, sabi ng Jesus, kung ano man yung iyong ginawa sa aking kapwa, ay ganon din ang iyong ginawa sa akin. Huwag po natin kalimutan yon, no? Siguro mga kapatid, sa panahong ito, ang dami ng sobrang gandang mga relasyon sa buhay. Sabi nila, wala naman talagang silbi ang kayamanan kung anumang meron diyan na material na bagay sa iyo. Walang saysay iyong buhay kung wala itong sinasabi nating pagmamahal. Tama nga naman, no? Kahit na walang-wala kayo, pero kung within that family, buhay na buhay ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Within that community, buhay na buhay ang inyong ugnayan sa isa't isa. Para bagang ang sarap mamuhay, no? Ang sarap-sarap mamuhay. Madinig ka lang ng kapitbahay mo na wala kang asin. Sasabihin yan, ano ka ba? Ba't ka ba mahihiya? May asin ako dito. No? Di ba sobrang ganda ng buhay? Kumpara mayaman tayo, pahabaan tayo ng pader. Walang makadama sa atin kung anong pangailangan natin. Walang saysay ang buhay. Kung ano mang meron sa atin sa ngayon na meron dito sa daigdig na ito, hindi natin ito madadala pagdating ng panahon doon sa kanyang kaharian. Ang tanging bitbit lang natin ay itong pagmamahal na ating naialay sa ating kapwa. Alalahanin po natin yon. Ito ang siyang magiging, kumbaga, passport natin papunta sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, kung mayroong pagkakataon na pwede mong may pakita ang iyong pagmamahal, ipadama mo ito sa iyong kapwa, lalo na sa mga nangailangan. Let us learn to be inclusive in the way of loving to others, not to be exclusive. Otherwise, hindi natin makakamtan ang kaharian. Hindi tayo mapupunta sa kanyang kaharian. Kaya nga minsan sa buhay natin,
pagmamahal na nandito na sa atin, isinasabuhay na natin habang nasa daigdig pa tayo, ay para bagang nasa langit na rin tayo. Kasi nga yun nga, masasabi natin, kay sarap mamuhay sa mundong ito. Kahit na marami tayong problema, kahit na marami tayong iniisip, pero paglingon mo sa kabila, kaliwat kanan, meron kang masasandalan. Meron kang mga kaibigan, meron kang kapitbahay, at higit sa lahat, meron kang Panginoon na nagmamahal sa iyo. Isa itong palala sa ating lahat na kahit anong mangyari, patuloy pa rin tayong magmahal. Gayahin natin si Jesus, lubos na lubos, sobra-sobra din ang kanyang pagmamahal. Siya nawa. Ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod gaya ng buong tiwala. Tayong dumulog sa kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, ng may aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Jesucristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen.
Magpapuri-puri ka Diyos sa mga Wala akong may handog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man iyong tanggapin aking alay, papanalangin, tanging Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamti ng sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan ng yunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitahin, sarili ang inihain, bilang pagkainin namin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabiring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na managaling na utos sa turno ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama
Iyong hari sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, Peace. peace, 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 peace. Kordero ng Diyos, dinadalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, dinadalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw'y nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso, niyayakap kita na parabang bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangalan pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka na maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isang guni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, na upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na magmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungay kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa nagtitiwala, pakinggan mo kami sa nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Pasasalamat. Pasalamatan natin ang mga tumulong sa paglilingkod sa music ministry. Ministry of Lector and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating live streaming. Sa ating pong lahat na sumusubaybay sa ating live streaming mass via Facebook Live. At higit sa lahat na nanguna sa ating banal na pagdiriwang na si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Pasalamatin din po natin ang sponsor natin, ang Cluster Hope, sa pangunguna ng cluster head na si Sister Aida Samson at kabilang mga kapilya ng St. Joseph Chapel, San Lorenzo Ruiz Chapel, Manawag Chapel at Piña Francia Chapel. Paalala at paanyaya. Nais po namin na ipabatid sa lahat na ang mga pamisa po natin at mga special intention tuwing linggo ay may cut-off na po. Sabado ng alas 5 po ay kailangan maisubmit na ang inyong mga pamisa sa pamamagitan ng papadala nito kay Ate Marpi para sa mga chapel president, sa ating mga chapel worship, at sa iba pang leaders. Kung sakaling sa inyo ipaabot ang mga pamisa, ay paki-forward na lamang po kay Ate Marpi. Maari din pong gamiting direkta ang ating Google Form. Sakaling hindi po umabot sa takdang oras, ang inyong mga pamisa ay isasama na lang po ito sa susunod na misa sa linggo. Ang mga pamisa sa Our Lady of Sacred Heart Mission Station ay walang bayad. Bagamat maluwag na tinatanggap ang anumang donasyon para rito na makakatulong sa mga gastusing pastoral at administribo ng ating mission station. Maaaring ibigay ito sa mga pastoral worker o sa mga chapel president at ito ihahatid sa ating kumbento. Gayun din naman, maaari rin i-deposit o mag-transfer ng donasyon sa mga detalyeng naka-plus sa ating screen. Sa darating na November 1, 2021, magkakaroon po tayo ng banal na misa, alay para sa dakilang kapistahan ng mga banal at paggunita sa lahat ng mga yumaong nating mahal sa ganap na 8:30 ng umaga, live stream mass via Facebook Live. Sa November, maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat.
gusto ko lang dagdagan yung pasalamat. Muling maraming salamat sa inyong patuloy ng pagpapakitang pagmamahal dito po sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Sa inyong tulong, pinansyal o kahit anong klaseng tulong na inyong patuloy na ipinaabot sa ating mission station, no? Sa mga lahat na nagbibigay ng pera through GCash at through our bank account, malaking tulong po talaga ito sa ating gastusin pang pastoral. So muli, maraming salamat sa inyong lahat. So mga kapatid, habang papalapit na po yung Pasko, o anong klaseng mga darating pa na mga espesyal na mga selebrasyon, so meron lang kami mga pinag-uusapan, mga inisyal. Huwag sana kayong mabigla kung mayroong mamamasko sa inyo, kung mayroong lalapit sa inyo, o mayroon lang gawing mga inisyatibo ang ating mission station, sapagkat patuloy pa rin po tayong with dream, patuloy tayong naghangad ng ambisyon na magkakaroon ng lote para matayuan natin ang ating simbahan dito sa mission station. Meron ng mga ilan na nagpahiwatig na gusto nang ibenta yung lupa, kaya lang din natin kaya yung pera pambili nito. So ganun pa man, kahit na ganito, patuloy tayong naghahanap, so patuloy pa rin tayong mag-iipon, no? So kahit na anong klaseng inisyatibo galing sa mission station, wag sana kayong magdadalawang isip na tanggapin ito, no? So una diyan, meron tayong ginagawa ngayon for the meantime ang kalendaryo. Kasalukuyan nating pina-finalize, no? Wala po itong presyo, galing po sa puso natin, donasyon po. At meron itong slogan, kalendaryo ko para sa simbahan ko. Kasi ito rin po ay para naman sa atin. So sa lahat po ng sumubaybay sa ating live streaming, baka po gusto nyo magpaabot rin ng tulong. So ito po, dream nating lahat na balang araw, magkakaroon tayo ng sariling simbahang bato. Although buhay naman yung ating simbahan, tunay na simbahan sa sambayanan, sa komunidad, pero mas gugustuhin pa rin natin na meron tayong lugar na kung saan magkakasama tayo, no? So, ito po yung dahan-dahan nating pinag-iipunan, no? Pinag-iipunan. Malay natin pagdating ng panahon, meron talagang lote na kayang-kaya na nating bilhin. At least kahit papaano, meron tayong siniset aside para sa lote, para sa ating simbahan. Kaya po, anumang meron sa inyo na gustong ibigay dito sa mission station, taos puso po naming tatanggapin, no? Lagyan nyo lang, kung ito po ibigay ninyo para sa lote o para sa lupa, para masiset aside natin ito, itong fund na ito, para talaga sa ating simbahang lote. Para hindi natin magalaw. Doon talaga yung kanyang intensyon. So isa lamang po itong ating ginagawa sa ngayon. Alam naman natin na mahirap sa ngayon, pero ganun pa man, patuloy pa rin tayong mangarap para sa ating simbahan, no? Sapagkat yung ating pong diocese, ito rin po yung pangarap sa atin. So sabay tayo, no? Sabay tayong abutin yung ating pangarap. Hindi pa po ito Pasko, pero kung gusto niyo paabot ng maaga ang iyong pamamasko, okay lang din po para sa ating simbahan. So pagpalain pa kayo lahat ng butihing Diyos, pagpalain pa kayo sa inyong mga ginagawa diyan, kung saan man kayo, nawa more blessings sa inyong lahat, sa inyong pagkamapagbigay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang ngahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.